Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome po sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian, ang inyong lingkod. Sa hapon pong ito ay binabati din namin yung mga nanonood sa YouTube at nanonood sa Facebook. At yung mga makikinig sa DCAS 702 as AM band. Welcome po sa inyong lahat. Binabati po namin kayong lahat. Mga kapatid, katulad ng dati, tayo po ay sama-samang mananalangin sa ating Diyos. Ang sabi po sa Psalm 91 verses 14 to 16 ay ganito: Sapagkat siya ay kumapit sa akin na may pag-ibig, ililigtas ko siya. Iingatan ko siya sapagkat ang aking pangalan ay nalalaman niya. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y magiging kasama niya sa kabalisahan. Sasagipin ko siya at pararangalan ko siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita sa kanya ang aking pagliligtas. Tayo po ay manalangin sa ating Diyos. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong hapong ito. Talos na kami ay tunay na makasalanan at nagkulang sa iyo. Patawarin mo nga po, O Diyos, ang aming mga pagkakasala sa iyo. Nagpapasalamat kami sa kaligtasan na taglay namin sa pamamagitan ni Hesukristo na aming mananakop at Panginoon. Kayo po ang nagdulot ng aming kaligtasan, Panginoon. Kayo rin po ang nagbuhay sa amin na maguli. Kayo rin po ang nagbigay sa amin ng pananampalataya na amin namang nagagamit sa paniniwala at pananalig sa inyo. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng mga biyayang yan. Pati na rin sa mga araw-araw na biyaya na iyong binibigay sa amin. Ang proteksyon na aming taglay sa inyo, sa aming paglabas ng aming mga bahay, sa aming pagpasok sa trabaho, sa aming paglilingkod sa iyo. Kayo po ang nangunguna sa amin. Maraming salamat din po sa gabay na iyong ibinibigay sa pamamagitan ng inyong banal na salita na inyo namang hinayaan na aming maging kaulayaw at kasama sa araw-araw. Maraming salamat sa kalayaan na meron kami sa aming bansa na basahin ang Biblia at pag-aralan ito sama-sama bilang magkakapatid sa pananampalataya. Panginoon, dinadalangin din namin ang aming bayan, ang aming bansang Pilipinas. Kayo po ang siyang manguna sa aming mga pinuno. Kayo po ang magpala sa kanila, bigyan niyo sila ng kalusugan, ng proteksyon, bigyan niyo sila, Panginoon, ng katalinuhan upang kanilang mapangunahan ang aming bansa sa isang tamang paraan na may puso ng paglilingkod. Kayo po ang magpala sa aming Pangulo, sa aming pangalawang Pangulo, mga miyembro ng kabinete, mga mambabatas, mga kapulisan at mga miyembro ng AFP. Kayo po ang siyang magpala sa lahat ng mga kawani ng gobyerno hanggang sa mga local government unit namin, ang mga gobernador at mga mayor at ang mga konsehal. Panginoon, ang aming bansa po ay nasa inyong mga kamay. Kayo po ang magbigay ng lunas dito sa pandemyang aming dinaranas. Nawa, O Diyos, ang vaccine po ay makarating na sa amin sa lalong madaling panahon at maihati dito, O Diyos, doon sa mga tunay na nangangailangan lubos. Panginoon, sa aming kapatiran sa GCF, ang dalangin namin, O Diyos, ay pagpalain mo ang lahat ng aming paghahanda sa aming anibersaryo na darating. Ito po ay isang pagdiriwang, Panginoon, ng inyong katapatan sa amin ng nakalipas na 43 years na po. Marami pong salamat sa pangunguna sa amin, marami pong salamat sa iyong salita, marami pong salamat at binigyan niyo kami ng mga pastor na tapat, na naglilingkod at naghahatid ng inyong salita sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat at nagtayo kayo ng mga tagapaglingkod sa aming kalagitnaan. Kayo po ang manguna sa aming mga balakin, sa aming mga plano na lalo pang paigtingin at lalo pang palawakin ang inyong kaharian dito sa lupa.
Kayo po ang nagbibigay ng kapangyarihan sa amin, kaya sa inyo kami umaasa. Hindi po kami umaasa kailanman sa aming sariling talino o sa lakas. Kayo po ang aming kalasag, kayo po ang aming kanlungan, kaya sa inyo po kami umaasa. Kaya sa nalalabing mga sangkap pa ng aming pananamba ngayong hapon, Panginoon, kayo ang manguna sa amin, lalo na sa aming pag-aaral ng iyong salita. Nawa buksan mo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan upang maunawaan namin, O Diyos, ang inyong mensahe para sa amin sa hapong ito. At nawa bigyan niyo kami ng kalakasan at ng pagtatapat, Panginoon, upang aming italaga ang aming sarili sa pagsunod sa aming matututunan sa hapong ito. Kayo po, Panginoon, ang tumanggap ng lahat ng aming papuri ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ngayon mga kapatid, samahan niyo po ko sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong teksto sa hapong ito ay matatagpuan sa Acts chapter 8, verses 1 to 8. Ang ating pong babasahin. Si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. Inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan, at sila'y tumangis ng malakas dahil sa kanya. Ngunit winawasak ni Saulo ang iglesia sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay-bahay. Kinakaladkad ang mga lalaki at babae at sila'y pinapasok sa bilangguan. Ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay ng ipinangangaral ang salita. Si Felipe ay bumaba sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. Ang maraming tao ay nagkakaisang nakikinig sa mga sinabi ni Felipe nang kanilang marinig siya at nakita ang mga tanda na ginawa niya, sapagkat lumabas ang masasamang espiritu sa maraming sinapian na nagsisisigaw ng malakas, at maraming lumpo at pilay ang pinagaling. At nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita. Patuloy po ang ating pananambahan sa Diyos at tayo naman po ngayon ay mananambahan sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Ang ating pong serye, katulad ng dati po, ay Church Reset. No? Ang kamay ng Diyos sa iglesia noon at ngayon. At sa mga nakaraang mga mensahe na maalala niyo mga kapatid, ay pinapaalala namin sa inyo ang ating obligasyon, ang ating komisyon na humayo at mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mas marami pang tao. Yan po ang ating responsibilidad bilang isang kapatiran, bilang isang church, bilang isang iglesia. At ang ating pong titignan ngayong hapong ito ay pinamagatang kong ang pag-uusig na nagdadala ng kagalakan. Ang pag-uusig na nagdadala ng kagalakan. Medyo baliktad po kung iisipin nyo, paano ba nagkakaroon ng kagalakan kung tayo'y inuusig. Ngunit ganun po ang katotohanan na kita natin sa unang iglesia sa Jerusalem. Ang pag-uusig ay naging bahagi ng buhay at paglago ng iglesia. Ngayon, ayaw po natin marinig yon sapagkat ayaw natin na tayo inuusig. At dito naman sa ating bansa, bihira naman po tayong usigin bilang mga Kristiyano, kaya hindi po natin nararanasan to. Pero mga kapatid, parte po ng buhay ng iglesia, buhay ng isang Kristiyano ang usigin siya dahil sa kanyang pananampalataya. Mula pa sa pagsilang ng unang iglesia sa Jerusalem, naging bahagi na ng buhay nila ang pag-uusig laban sa Kristyanismo at sa kanilang pamahayag ng Ebanghelyo. No, tagubilin nga ni Jesus sa kanyang mga alagad nung gabi na siya ay pinagkanulo, no? Sa John 15:18 ang sabi doon, kung kayo'y kinapopotan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuotan nito bago kayo.
Mga kapatid, ang ating pong Panginoon ay kinapuotan ng sanlibutan, datapwat tayo na kanyang tagasunod ay kapupuotan din nila. Ang pag-uusig ang naging mitya ng pagkalat ng Ebanghelyo ayon sa plano ng Panginoon. Yan po ang kagandahan ng plano ng Diyos. Ang kasukdulan ng pag-uusig ay naranasan nila sa pagkakapatay kay Esteban o si Stephen, no? Na makikita po natin yung kanyang dakilang sermon sa Acts chapter 7 at sa verses 54 to 60, makikita po natin ang record ng pagkakapatay sa kanya. Siya po ay binato hanggang siya ay nabawian ng buhay. At dahil dito, marami sa mga kalaban nila ang nag-aakala na noon natapos na ang paglago ng iglesia. Yun ang kanilang maling akala. Ngunit sa gitna ng isang malungkot na pangyayari, sumiklab na parang rumaragas ang apoy ang pagkalat ng Ebanghelyo mula sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at sa iba pang bayan sa daigdig, katulad ng sinabi ng Panginoon sa Acts 1:8, hindi ba yung kanyang kautusan, na sila ay magiging saksi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Yun po ang nangyari dahil sa mga pangyayari sa Jerusalem. So ang una po nating makikita ngayong hapon ay ang pag-uusig na nag-udyok ng pagkalat. Yung pong pagkalat ng Kristyanismo, ng iglesia, ay hindi mangyayari kung hindi po sila inusig sa Jerusalem. Sabi po dun sa first 3 verses na binasa natin kanina, si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya kay Stephen. No? Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. Inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan at sila'y tumangis ng malakas dahil sa kanya. Ngunit winawasak ni Saul ang iglesia sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay-bahay, kinaladkad ang mga lalaki at babae at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Grabe po ang nangyaring pag-uusig. So ang nangyari po ay ang pagkalat ng iglesia sa sanlibutan. Yun po ang naging epekto ng pag-uusig. Ang kamatayan ni Stephen ang nagsilbing katalista ng pagkalat ng mga mananampalataya sa buong sanlibutan noong panahon na iyon. At ang pagkalat ng Ebanghelyo ay kasabay ng kanilang pagkalat. So ganun po ikinalat ng Panginoon ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Ang sabi po sa Acts 11:19, samantala, ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus, at sa Antioquia na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. Mga kapatid, kumalat na po ang iglesia at sila po ay naglakbay sa iba't ibang mga lugar. Ang mga apostol lamang actually ang naiwan sa Jerusalem marahil upang pangalagaan yung mga mananampalatayang natira doon na bago pa lang sa kanilang pananampalataya at tiyak na patuloy na inuusig ng mga kalaban nila. So pangalawa, makikita natin din ang pag-angat ni Saulo bilang punong taga-usig. Siya po ang talagang magiging central character po ng ating mensahe din ngayong hapong ito. Siya po at ang isang si Stephen po, nabanggit na po natin kanina, at ang isang ordinaryong tagapaglingkod na si Philip, no? Tapos si Saulo po o si Pablo ang kanyang naging bagong pangalan. So si Saulo na taga Tarsus ang lumitaw na pinuno ng mga taga-usig ng Kristyanismo. Ang tawag nila noon sa Kristyanismo ay ang daan, no? Lingid sa kanyang kaalaman, siya mismo ay aarestuhin ng Panginoon sa daang patungong Damasco upang tawagin siya na maging apostol sa mga hentil. Lingid din sa kanyang kaalaman na siya mismo ay uusigin at pahihirapan ng mga kalaban ng krus, katulad ng mga inusig at pinahirapan niya noon. Ang sabi niya sa Acts 26, 9-11, nung siya ay nagbigay ng patutuo sa harap ni Haring Agrippa, ganito po ang kanyang sinabi. Ako mismo
ay napaniwala na dapat akong gumawa ng maraming mga bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. At ginawa ko ito sa Jerusalem. At hindi ko lamang kinulong sa mga bilangguan ang marami sa mga banal sa pamamagitan ng autoridad mula sa mga punong pari, kundi nang sila'y ipapatay ay ibinibigay ko ang aking pagsang-ayon laban sa kanila. Ganyan po ang ginawa ni Pablo. Madalas ko silang pinarurusahan sa lahat ng mga sinagoga at pinipilit ko silang manlapastangan at sa nag-aalab na pagkagalit sa kanila ay pinag-uusig ko sila maging sa mga lunsod sa ibang lupain. Grabe po ang kanyang galit sa Kristyanismo bago siya naging Kristiyano. Ang mga balaki ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi kailanman masasawata o mapipigilan ng mga masasamang pakay o layunin ng mga tao. Yung binalak nila para sa kasamaan, magagamit ng Diyos para sa pagtupad ng kanyang mabubuting layunin. Ang pag-uusig ay dapat asahan ng lahat na tunay at tapat na mananampalataya kay Kristo Jesus. Ang sabi ni Pablo mismo sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Tiyak po, ay daranas ng pag-uusig. Sinabi ito ni Jesus sa kanyang mga alagad at ito ay naging totoo sa kanilang mga buhay bilang mga apostol. Ang sabi ni Kristo sa Matthew 10 verses 17 to 18, mag-ingat kayo sa mga tao sapagkat ibibigay nila kayo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa kanilang mga sinagoga at kakaladkarin nila kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hentil. Ganyang eksaktong-eksakto po ang nangyari sa mga apostol. Lahat po sila ay namatay ng isang violenteng pagkamatay. Maliban lang po kay Juan, lahat po sila ay violente namatay. Ngunit sa kagandahang loob ng Diyos at sa kadakilaan ng kanyang katalinuhan, itong mga pag-uusig na ito ay ginamit niya upang lalong matupad ang kanyang kalooban para sa pagkalat ng ebanghelyo sa buong daigdig. Sapagkat yan po ang plano ng Diyos para sa bayang Israel mismo. Yun din pong relihiyon, yun din pong bayan na umuusig sa kanila sa Jerusalem, ang balak po talaga ng Diyos sa kanila ay ganito, nasa Isaiah 49:6. Napakagaan bang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob at panumbalikin ang iniingatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. Yan po ang plano ng Diyos. At yan ang nangyari dahil sa pag-uusig sa Jerusalem. Ayon sa hula na ito ni Isaiah, itinakda ng Diyos na ibangon ang mga hinirang niyang mga Hudyo. So meron po siyang hinirang, yung pong mga miyembro ng unang iglesia sa Jerusalem. At sila po ay magdadala ng kanyang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa, mga kapatid. Kaya po ang unang iglesia ay isang iglesia ng mga Hudyo. Mga hinirang niya upang ikalat ang ebanghelyo. Ito ang pag-uusig na nagudyok ng pagkalat ng ebanghelyo sa buong daigdig. So masama ang pakay ng tao sa pag-uusig. Ngunit naging mabuti ang resulta ng pagkalat ng iglesia sa buong sanlibutan. Pangalawa, makikita natin ang pamamahayag na nagdala ng kaligtasan. Sa kasakalinsabay po ng pagkalat ng iglesia ay ang pamamahayag na nagdala naman ng kaligtasan sa buong mundo. Ang pagkalat ng mga mananampalataya sa iba't ibang dako ng mundo noon ang naging sanhi, ang naging umpisa ng pamamahayag ng ebanghelyo na siya namang nagdala ng kaligtasan, ng kagalakan sa maraming tao, sa maraming dako ng mundo
nung panahon na iyon. Ang una nating makikitang kwento dito sa Acts chapter 8 ay ang paghayo ni Felipe o ni Philip sa Samaria. Sabi sa verses 4 to 8, ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay at pinangaral ang salita. Si Felipe o si Philip ay bumaba sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. Ang maraming tao ay nagkakaisang nakikinig sa mga sinabi ni Felipe nang kanilang marinig siya at nakita ang mga tanda na ginagawa niya. Sapagkat lumabas ang masasamang espiritu sa maraming sinapian na nagsisisigaw ng malakas at maraming lumpo at pilay ang pinagaling at nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang pagkalat ng Ebanghelyo, mga kapatid, ay sinikap na pigilin ng pag-uusig ni Saulo. Saulo pa ho siya noon. At nagpatuloy na walang pigil sa lahat ng mga dako kung saan napadpad ang maikinalat na mananampalataya. Hindi po sila tinigilan. Mula sa mga mananampalataya na ito ay lumitaw si Philip o si Felipe, na isa sa mga lingkod na hinirang ng iglesia sa Jerusalem, na puspos ng Espiritu Santo. Makikita po natin yung pangalan niya sa Acts chapter 6 verse 5, na pinili siya sa isa mga tagalingkod ng iglesia ng Jerusalem noong umpisa pong yun. Si Philip po ay isang ordinaryong membro. Hindi po siya tinrain sa seminaryo, ngunit siya po ay ginamit ng Panginoon. Siya ay nagpasyang lumuwas sa Samaria, siguro bilang pagsunod sa utos ng Panginoon, dahil narinig siguro niya ang utos ng Diyos na sila ay dapat kumalat sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria at sa iba't iba pang dako. At doon ay sinikap niya na ipangaral sa kanila ang Kristo. Ang pinangaral niya po ay isang hindi filosofiya, ang pinangalan niya po ay isang hindi credo, ang pinangaral niya po ay isang tao, isang Diyos, isang persona na si Kristo Jesus. Siya ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo ng abilidad na gumawa ng kababalaghan at mga mirakulo, yung pagpapalayas ng mga demonyo, pagpapagaling ng karamdaman. At ito nga nagbigay ng kredibilidad sa kanyang dalang mensahe tungkol sa kaligtasan sa pangalan ni Kristo Jesus. Mga kapatid, yung pong mga tandang yon ay binigay sa kanila nung panahong yon para malaman nila na yung naghahatid ng mensahe ay alagad nga ni Kristo, at para malaman nila na ang mensaheng yun ay galing sa Diyos. Hindi na po nangyayari yan ngayon sapagkat na-establish na po natin ang Biblia at ang salita ng Diyos, at hindi na kailangan ng mga tandang yan. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, tayo po ay manampalataya sa Kanya at maniwala sa Kanya ayon sa sinasabi ng Kanyang salita, at hindi lang dahil sa mirakulo. Dahil sa kanyang makapangyarihang pangangaral ng Ebanghelyo, marami ang nanampalataya kay Jesus at naligtas. Nagkaroon ng malaking kagalakan sa bayan na iyon. So mula sa Samaria, kumalat na ng kumalat ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa iba't ibang dako ng mundo. At ginamit ng Panginoon ang mga ordinaryong mga mananampalataya na dumanas man ng kahirapan at pag-uusig ay naging bahagi naman ng dakilang paglago ng Kristyanismo. Pakikita natin susunod ang isang kwento na nag-decide po ako na isama ito sapagkat meron pong implikasyon sa pagkalat ng Ebanghelyo sa ibang parte ng mundo. Ito ang pagkakaligtas ng lalaking taga-Ethiopia. Sa salaysay na ito, makikita natin kung paanong kumilos ang Espiritu Santo sa buhay muli ni Philip, isang ordinaryong miyembro po, upang maligtas ang isang lalaking taga-Ethiopia na naging daan naman ng pagkalat ng Kristyanismo sa dakong iyon. Una po, nagsimula sa salita ng Diyos ang kanilang engkwentro. Sabi sa verse 35 ng Acts 8, nagpasimulang magsalita si Felipe at simula sa kasulatan ito ay pinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Nag-uumpisa po palagi sa salita ng Diyos. Ang lalaking taga-Ethiopia ay kagagaling lang sa pananambahan sa Jerusalem. Marahil siya po ay isang proselita o ng Judaismo, isang hentil na sumalib na o nanampalataya na sa Diyos ng mga Hudyo. Si Philip naman ay inutusan ng Espiritu Santo na magtungo sa daan paluwas mula sa Jerusalem patungong Gaza para masalubong itong Ethiopian na ito, no?
Dahil nga, ang taga-Ethiopia ay galing sa pananambahan sa Jerusalem, binabasa niya ang aklat ni Isaiah sa Lumang Tipan. May binabasa po siyang portion doon na evangelistic. No? Pinagtakbo sila ng diwang banal ni Philip upang maipaliwanag niya sa taga-Ethiopia ang kanyang binabasa. Mga kapatid, nung panahon pong kasing yon, yung mga pariseo, yung mga tagapagturo ng Israel sa Jerusalem, ay hindi talaga nangangaral ng katotohanan na ayon sa Lumang Tipan. O binabasa lang nila o pinapabasa lang nila ang Lumang Tipan na walang paliwanag. Kaya minarapat ng Diwang Banal na ipadala si Philip para ipaliwanag sa Ethiopian yung binabasa niya sa Isaiah. Kaya nagumpisa ang paglalakbay espiritual ng taga-Ethiopia sa salita ng Diyos. Katulad ng lahat ng naliligtas kay Kristo Jesus, tayo pong lahat ay nag-uumpisa sa salita ng Diyos. Ngunit hindi ito makauusad sa paglalakbay na ito kung hindi ipinaliwanag ni Philip ang salita ng Diyos sa kanya, na ibinahagi si Kristo sa kanya. So yung binabasa po ng Ethiopian ay yung sa Isaiah 53, yung tungkol sa dakilang lingkod ng Panginoon na siyang paparusahan at gagawing parang alay para sa buong bayan, sa kasalanan ng buong bayan. At sabi ni Philip, yang hula na yan ay natupad na kay Kristo Jesus. Mga kapatid, dito natin makikita ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na baguhin ang puso ng isang tao at dalhin ito sa kaligtasan kay Kristo Jesus. Sabi po ni Pablo sa Romans chapter 1 verses 16 to 17, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una, sa Hudyo, at gayon din sa Griego o sa Hentil. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasa sulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, dapat po tayo mag-umpisa sa salita ng Diyos. Tayo po ay hinahamon dito na tayo mismo ay maghatid ng mabuting balita ng kaligtasan. Hindi niyo po dapat i-outsource yan sa mga pastor o sa mga misyonero. Hindi niyo kailangan tawagin ng pastor para bahaginan ng mga miyembro ng inyong pamilya. Kailangan niyo lang pong basahin ang Biblia sa kanila. Siguro tanong niyo, anong parte ng Biblia, pastor? Ang haba-haba ng Biblia. O bibigyan ko kayo ng tip. No? Basahin niyo sa kanila ang John chapter 3 verses 1 to 21. John chapter 3 verses 1 to 21. Mahaba yun. Pastor, paano ko ipapaliwanag sa kanila? Panoorin niyo yung nakaraang 2 dibo ng Monday at Friday at naroon po kami. At manood po kayo bukas at tatapusin ko po yung bahagi na yon. Tapos, ang isa niyo pang pwedeng basahin sa kanila ay Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. Ephesians 2, 1 to 10. Basahin niyo lang po. Basahin niyo lang po. At ipaliwanag nyo sa kanila. Ganun po ang magandang pag-present ng gospel. Nag-uumpisa po sa salita at nauuwi, pangalawa, sa kagalakan ng kaligtasan. Ang kwento sa chapter 8, verses 36-39, bumaba po yung Ethiopia, nakakita ng tubig, nagpabautismo po kay Philip. Hindi po ordinado si Philip. Hindi po siya trained sa theological seminary. Pero dahil sa kagalakan nilang dalawa, sa pananampalataya ng Ethiopian, binautismohan niya po ito at ibinilang sa mga Kristiyano nung panahon na iyon. So agad-agad po silang bumaba, tinigil ang karwahe at naggagalak na nagpapatuloy siya sa kanyang lakad, ang sabi ng verse 39. Hindi na itinala ni Dr. Luke ang naging buhay at ministeryo ng taga-Ethiopia na ito. Pero siya po ay kalihim ng parang Secretary of Finance ng buong Ethiopia. So napakahalaga po, napaka-influential po ng kanyang pwesto. At mga kapatid, hindi po siguro aksidente na sa panahon natin na ito, napakalaki po ng Christian Church sa Ethiopia. Malamang po dahil sa
ginamit po yung lalaking Ethiopian na yan. At ang kanyang pagkakilala kay Jesus ay dahil ikinalat ang iglesia at nakarating sa kanya si Philip. At ikinalat ang iglesia dahil inusig ang iglesia. So magmula sa paghihirap at pag-uusig, nagkaroon po ng kagalakan sa Ethiopia. Mga kapatid, ang huling bahagi po ng mensaheng ito, titingnan po natin ang pagkakaligtas ni Pablo sa daan ng Damasco. Naku, napaka-dramatic po nito. Ang naging pinakamalaking bunga ng pag-uusig na inumpisahan mismo ni Saulo, no, ng Tarsus, no, ay at ang pagkalat ng iglesia ay ang pinakamasigasig na pinuno nito. Ang punot dulo po talaga si Saulo. Siya po ang nagrara ng mga nag-uusig laban sa daan, laban sa iglesia ng Panginoong Hesukristo. Siya po ang naging mitya ng isang movement na siya po ay isang naging mananampalataya. Tingnan po natin. Makikita po natin dito ang apat na bagay. Una, kinalaban si Kristo. Pangalawa, inaresto ni Kristo. Pangatlo, binago ni Kristo. At pang-apat, ginamit ni Kristo. So, ganyan po ang kanyang buhay. Isa-isayin po natin. Ano? Una, kinalaban niya si Kristo. Kinalaban niya si Kristo. Nasa Acts chapter 9 na po tayo, verses 1 and 2. Sabi doon, samantala si Saulo na may masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari. Humingi siya sa pinakapunong pari ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang kung siya'y makatagpo ng sino mang kabilang sa daan, mga lalaki o mga babae, ay dadalhin niya silang nakagapos sa Jerusalem. At doon po sila ikukulong at ipapapatay siguro. Nagumpisa ang ating pag-aaral sa hapong ito sa pag-uusig na pinamunuan ni Saulo sa Jerusalem laban sa mga kaanib ng tinatawag nilang daan. Kasi ang sabi ni Jesus, ako ang daan, I am the way. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So siguro, naging unang pangalan ng kapatiran ay ang daan. Ang sabi sa Acts 22 verse 4, ito po ay testimonyo naman ni Pablo kay Felix, kay Governor Felix. Ang sabi niya, aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa kamatayan, na ginagapos at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at ang mga babae. Ang buong paniniwala ni Saulo ay tama ang kanyang ginagawa at alinsunod ito sa kalooban ng Diyos. Taos-puso siyang sumusunod sa kanyang relihiyon, ngunit taos-puso rin siyang mali. Ang sabi ng iba, ang importante ay taos-puso ang iyong paniniwala. Taos-puso po si Pablo. Sobrang akong pagkakataos-puso ng kanyang paniniwala na akala niya ang daan, ang Kristyanismo, ay hindi ang hinulaan ng lupang tipan, kundi ibang sekto. Kaya parang insekto niyang pilit na tinitiris ang daan. Ngunit mga kapatid, sabi nga nila, kung minsan, kung kayo ay dudura sa hangin, ito ay babalik sa inyong mukha. No? Ganun po nangyari kay Pablo, kay Saulo. No? Taos-puso siyang sumusunod sa kanyang relihiyon, ngunit taos-puso rin siyang mali. Pansinin niyo mga kapatid ang pag-uusig na kanyang pinaramdam sa iglesia. Yung mga bagong mananampalataya na iyon ay ipinakulong, yung iba pinapatay, yung iba na nakatakas, nakarating na sa ibang lugar, ay dahil sa mga gawain ni Saulo at mga kanyang kasama, ay kanilang kinaladkad pabalik sa Jerusalem. So grabe po ang pag-uusig na kanilang dinanas. Sa ating panahon ngayon, hindi na po tayo nakakaranas ng ganyang pag-uusig. Pero paminsan-minsan po, tayo po ay inuusig sa ating pamilya, sa ating opisina, kuminsan tayo ay pinagtatawanan, kuminsan tayo ay iniitsapwera dahil tayo po ay Kristiyano. Mga kapatid, magalak po tayo kapag nangyayari ito. Sapagkat tayo po ay nabibilang sa mga tao at mga santo ng mga banal na dumanas ng paghihirap at pag-uusig
dahil sa pangalan ni Jesus. So, una, kinalaban niya si Kristo. Pangalawa, inaresto siya ni Kristo. Saan po nangyari yun? Acts 9, verses 3 to 5. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco. Biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Ang sabi niya sa ibang testimonya na kasing tirik daw ng araw. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sinabi niya, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Siya po ay inaresto ni Jesus. Inaaresto niya ang mga tagasunod ni Jesus, ngunit siya naman ay inaresto mismo ni Jesus sa daan patungo sa Damasco. Kinalaban niya si Kristo at ang lahat ng tagasunod nito, ngunit sa gitna ng kanyang masigasig na pag-uusig, siya ay inaresto ni Kristo sa isang kagilagilalas na engkwentro sa daan sa Damasco. Nagpakita sa kanya ang buhay na Panginoon na sa kanyang buong akala ay haka-haka lang ng kanyang mga tagasunod. Sa ganitong paraan, mga kapatid, winasak ni Jesus ang lahat ng kanyang kinalakhang paniniwala. At inaresto niya ang puso ni Saulo upang baguhin ito sa puso ni Pablo, ang apostol sa mga Hentil. So, siya ay inaresto ni Kristo, tapos siya po ay binago ni Kristo. Sa kanyang testimonyo sa harap ni Haring Agrippa, ang sabi niya sa Acts 26, verses 16 to 18, subalit bumangon ka, ito po ang sabi sa kanya, at ikaw ay tumindig sapagkat sa layuning ito, nagpakita ako sa iyo, upang italaga kang lingkod at maging saksi sa mga bagay at nakita mo sa akin at sa mga bagay na ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga kababayan mo at sa mga Hentil, na sa kanila'y isinusugo kita. Upang buksan ang kanilang mga mata, at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Yun po ang kanyang mandato. Yun po ang kanyang pagkakatawag. Yun po ang kanyang naging calling. Magmula po sa isang taga-usig ng daan, siya po ay naging isang ebanghelista ng daan. Mga kapatid, napakabigla po, napakaganap po ng pagbabago kay Pablo. Binago po siya ni Kristo. At mga kapatid, hindi po yan unique kay Pablo lang. Yan po ay ginagawa ng Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin na kanyang tinawag, na kanyang niligtas, na kanyang binuksan ang ating mga mata at binuhay ang ating mga kaluluwa. Lahat po tayo, ganito rin po ang tawag. Hindi po ito unique kay Pablo o sa mga pastor o sa mga misyonero o sa mga manggagawa lamang. Ito po ay pagtawag sa bawat isa sa atin. Ito po ay hindi po nating maaaring talikuran. Ito po ay isang utos, hindi po suggestion. Ito po ay isang great commission. Isa pong utos sa bawat isa sa atin. So maganda po yung binasa po natin yon sa Acts 26. Ay gawin ninyong personal sa inyong sarili. Ilagay niyo po ang inyong sarili sa sapatos, sa sandalyas ni Pablo. Na hirap, inuusig. Siya po ay nakatanikala, nakaharap kay Haring Agrippa sa Roma, at siya po ay nagpapatotoo. Siya po ay ginulpi, siya po ay tinorture, siya po ay pinahirapan. No? Ngunit kahit na po gano'n ang ginawa sa kanya, nagpatotoo pa rin siya kung ano ang naging pagtawag sa kanya ni Jesus. Mga kapatid, maaaring hindi po dramatic ang pagkakatawag po sa atin.
Maaari pong wala tayong isang karanasang daan ng Damasco, kapareho ni Pablo. Ngunit ang katotohanan po ay pareho. Tinawag niya po tayo mula sa kadiliman, papunta sa liwanag. Mula sa kapangyarihan ni Satanas, papunta sa kapangyarihan ng Diyos. At yun naman po ang dapat natin gawin sa lahat ng ating maaabot sa ating kapaligiran. Katulad ni Felipe. Katulad ni Esteban. Si Stephen po, nangaral po, nakipagdebate. Alam niyo po yung kanyang dinibate noon ay isang grupo ng mga freedmen. Alam niyo po kung sino po ang kasama doon. Na dinibate ni Esteban na hindi nila siya matalo dahil sa ipuspos ng Espiritu. Ang isa pong kasama doon ay si Pablo mismo. Kaya po nanggigil siya. Kaya po niya pinangunahan ang pagbabato kay Esteban sapagkat napahiya po siya. Doon sa enkwentro siguro na yun, na debating iyon. At yun po ang sumundot sa kanyang puso hanggang papunta siya sa daan sa Damasco at inaresto siya ng ating Panginoon. Mga kapatid, lahat po tayo ay mayroong ganyang karanasan at tayo po ay tinatawag ng Panginoon na gawin ang ipinag-uutos niya sa atin na ito. Dahil sa pagtawag na ito, nagbagong lubos ang direksyon ng buhay ni Pablo. Mula sa pagiging pinuno ng mga taga-usig ng Kristyanismo, siya ang naging pinakamasigasig na ebanghelista nito. Ang sabi sa Acts 9:20-22, sabi doon, agad niyang ipinangaral sa mga sinagoga si Jesus na sinasabing siya ang anak ng Diyos. Isipin niyo, ginawa niya po ito. Meron siya pong kalaban sa kabila, yung mga dati niyang kalabang mga Pariseo. Dati niyang kasamang mga Pariseo. Meron siya mga kalabang mga Kristiyano na dati niyang inusig. Pero siya po ay nangaral kaagad. Sabi niya, agad siyang nangaral sa mga sinagoga ni Jesus. At sinasabing siya ang anak ng Diyos. Lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha at nagsabi, hindi ba ito yung lalaking pumuksa sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalang ito? At naparito siya para sa layuning ito upang sila'y dalhing nakagapos sa harap ng mga punong pari. Ngunit lalo pang naging makapangyarihan sa pangangaral si Saulo at kanyang nilito ang mga Hudyo na naninirahan sa Damasco sa pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. So yung kapangyarihan po ni Stephen na hindi matalo ng debate, yun po ang naging kapangyarihan ni Saulo na hindi niya matalo si Esteban noon. Naging kapangyarihan niya sa pangangaral kay Kristo Jesus. Mga kapatid, lahat po tayo ay tinawag na mangaral ng salita ng Diyos. Kahit na po tayo makatanggap ng pag-uusig sa ating lugar ng pagtatrabaho, sa ating eskwelahan, sa ating pamamahay, sa ating mga kamag-anak, tayo po ay inutusan na magsakripisyo upang may pangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Pangapat po, so siya ay kinalaban niya si Kristo, tapos inaresto siya ni Kristo, tapos binago siya ni Kristo, pangapat po, ginamit siya ni Kristo. Si Pablo ay ginamit ng Panginoon sa paghatid ng ebanghelyo hanggang sa dulo ng kilalang daigdig ng kanyang kapanahunan. Mula sa Jerusalem hanggang sa Europa, naglunsad si Apostol Pablo ng ilang misyonerong paglalakbay. Sinugo sila ni Barnabas na ipangalat ang ebanghelyo ng kaligtasan kay Kristo. Makikita niyo po sa Acts 13:2. Samantalang sila'y sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo at sa gawaing itinawag ko sa kanila. Yun po ang kanyang pagtawag. So, ginamit sila ni Pablo sa unang paglalakbay misyonero, first missionary journey. Mula sa Cyprus, Galatia, Iconium, Lystra at Derbe. Sa Lystra po siya po ay pinagbabato, parang si Esteban. At siya po ay hinimatay. Ang sabi nga po ng iba,
Parang namatay nga daw si Pablo noon, pero isang parang mirakulo na siya ay nakatayo muli. So mula Acts 13 hanggang Acts 14:28, makikita po natin yung kwento ng second missionary journey. Pinahayag nila ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Nagpapahayag sila sa mga sinagoga, sa mga kabayanan, at sa mga tahanan. Nagpalayas sila ng mga demonyo, umalaban sa mga masasamang espiritu, at nagpagaling ng mga may sakit. May mga naniwala sa kanilang mensahe at meron ding mga tumuligsa sa kanila. Nagtayo sila ng mga lokal na iglesia, nagsanay at nagtalaga ng mga pastor, at naghikayat ng mga inaapi dahil sa kanilang bagong pananampalataya. Ginamit siya muli sa pangalawang paglalakbay misyonero mula sa Galatia, sa Asia, sa Philippi, Thessalonica, Berea, Athens, Corinth, at pabalik sa Jerusalem. So makikita natin ito mula sa Acts 15:36 hanggang Acts 18:22. Katulad ng dati, sila ay nagpapahayag ng ebanghelyo sa mga sinagoga, mga palengke, mga tahanan, at kung minsan sa tabing ilog, katulad nung sitwasyon kay Lydia at yung mga kababaihan ng Philippi, sila po ay tinagpo sa tabing ilog. Sila ay dumanas ng oposisyon at panunuligsa ng mga Hudyo. Sila ay inaresto, ginulpi, kinulong, at pinalaya muli. Dito po natin makikita sa Acts 16, yung kanilang pagkakakulong sa Philippi, na kung saan sila ay umaawit ng himno sa gitna ng kanilang pagkakakulong. No? Sa gitna ng gabi, sila po ay umaawit ng mga himno at nabuksan ang lahat ng mga pintuan ng kulungan at sila po ay nakalabas at nakalaya. At doon din po naligtas yung pong bantay nila. Natiyak na papatayin dahil nakatakas ang kanyang mga preso. Ngunit doon po naligtas yung bantay na iyon at ang kanyang buong sambahayan. Sila ay sinubok ng mga marurunong na Griego at inaway ng mga kampon ni Satanas. Dito rin po sa Athens, maalala nyo ang napakadakilang sermon ni Pablo sa mga tao sa Mars Hill, sa Areopagus, kung saan pinatunay niya na ang Diyos na naglikha ng buong mundo at buong kalangitan ay siya ring nagtalaga kay Kristo na maging Mesiyas at binuhay siya na maguli upang siya ang ating sambahin. Mga kapatid, napakagandang sermon po. Doon po siya tinuligsa ng mga marurunong, ngunit nagpatuloy siya sa gitna ng mga pagpapahirap sa kanya. Ginamit siya muli, itong si Pablo sa kanyang mga kasama sa pangatlo na paglalakbay misyonero o third missionary journey na nagdala sa kanila sa Asia Minor, sa Europa, sa Ephesus, sa Miletus at pabalik sa Jerusalem. So mula Acts 18:23 hanggang chapter 21 verse 16. Sa chapter 22, 23 at sa mga susunod po ay naaresto na po si Pablo at siya ay nakulong na. So ito na po yung parang huling missionary journey niya. Kanilang naitatag ang dakilang iglesia sa Ephesus, na siya namang naging sentral na punto ng mga misyon palabas sa Asia Minor. Sa Colossians po, mga taga-Ephesus po, na miyembro ng Ephesus, ang nagtatag ng church sa Colossae, sa Colossian Church. At iba pang mga iglesia sa iba't ibang lugar sa Asia Minor. Galing po sa Ephesus, si Pablo po ang nagtatag ng Ephesian Church. Si Timothy po na kasama niyang nagtatag noon ang naging matagal na pastor ng Ephesian Church. Kasama din si Juan na apostol na naging pastor sa church at Ephesus. Sila ay tinuligsa at pinaratangan na naglalapastangan sa Diyos. Sila ay inusig ng mga manggugulo ng mga grupo upang sila ay palayasin sa kanilang mga bayan. Ito po nangyari sa kanila sa Miletus, no? Naging mainit ang pag-uusig sa kanila, ngunit nagpatuloy sila sa pangangaral ng salita ng Diyos at ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus.
Sa kanyang pagbabalik sa Jerusalem, mga kapatid, hinarap ni Pablo ang kanyang mga kababayang Hudyo na kinasuhan siya at pinakulong. Hanggang siya ay makarating na sa Roma upang litisin ng emperador at hatulan ng kamatayan. Sa bawat pagkakataon, malayo man o nakakulong, si Pablo ay ginamit ng Panginoon sa pamamahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. At dahil dito, marami ang naligtas ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Mga kapatid, maring sabihin nyo, hindi naman po ako pareho ni Pablo. Hindi po ako ganyan kagaling. Hindi po sa galing yan. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa kanyang pagtatalaga ng kanyang sarili sa Panginoon at sa paggalaw at pagkilos ng diwang banal sa kanyang buhay. Ang kanyang effectiveness, mga kapatid, ay nagmula sa kanyang paghahanda sa pagbabasa niya ng salita ng Diyos. At dahil ito po ay pinanahanan niya sa kanyang puso, siya po ay ginamit ng diwang banal upang ibahagi sa iba ang salita ng Diyos. Mahirap po ninyong ibahagi ang salita ng Diyos na hindi nyo pa nababasa. Para kayong nagkwento ng isang pelikula na hindi nyo pa napapanood. Mga kapatid, magbasa po tayo ng Biblia. Mahirap po, Pastor. Walang kwentang paghihirap yan sa paghihirap na dinanas ni Pablo. Sa katapusan ng kanyang buhay, sa 2 Timothy chapter 4, ang bili niya po kay Timothy. Dalhin mo dito, sana dumalaw ka sa pinakamadaling panahon, sabi niya. Dalhin mo ang aking mga libro at ang aking mga parchment. Hanggang sa dulo ng kanyang buhay, siya ay nakakulong na, siya ay na sentensyahan na ng kamatayan, siya ay pupugutan na ng ulo hanggang sa dulo ng kanyang buhay, mga kapatid. Ang hanap pa rin niya ay ang pagkaulayaw niya, ang pakikipag-ugnay niya sa Diyos sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang salita. Sapagkat doon po nagmumula ang kanyang mensahe. Doon po nagmumula ang kapangyarihan na nagbabago ng buhay ng ibang tao. Hindi po sa galing ninyong magsalita, kundi sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na inyong ibabahagi sa iba. Yan po ang nagbubuhay, yan po ang nagbabago ng ibang tao. Mga kapatid, isang hamon sa atin sa hapong ito, nag-umpisa tayo sa ating pangangaral sa panunuligsa ng mga mananampalataya sa Panginoong Hesus. Pagpatay kay Esteban at yung pag-uusig ni Saulo ng Tarsus. Nakita natin kung paano ang pag-uusig na yan ay kinalat ang buong iglesia sapagkat ikinalat nila lahat ang kanilang inuusig ng mga mananampalataya. Kung paano ginamit ang isang ordinaryong membro, mga kapatid, isang ordinaryong membro, tagapaglingkod, si Philip, hindi po siya apostol, hindi po siya disipulo, isa po siyang ordinaryong membro, ginamit na magpahayag ng ebanghelyo sa Samaria at ginamit na ipaabot ang ebanghelyo sa Ethiopia, mga kapatid. Alam nyo, ang ating pong bansa, sabi nga daw nila, ay ipinangalan dito sa ebanghelistang ito, na si Philip. Kaya po tayo Philippines. Kaya po tayo Filipino. Mga kapatid, panindigan po natin ang taong ipinangalan ng ating bansa. Panindigan po natin ang kanyang legacy sa atin. Sundin po natin ang kanyang testimonyo ng kanyang pagiging tapat sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nakita rin natin, mga kapatid, kung paanong ang pamamahayag ng ebanghelyo ay nagdala ng kagalakan sa lahat ng narating na bansa nito. At ang pinakamalaking prutas nito ay ang pagbabago ng buhay ni Saulo ng Tarsus na ginawang Pablo na naging apostol sa mga hentil. At ginamit siya ng Panginoon, mga kapatid, hanggang sa dulo ng daigdig, hanggang sa Roma, dadala niya ang ebanghelyo. Malaya man o nakakulong, sa hirap man o sa ginhawa, mga kapatid, kanyang tapat na ipinangaral ang salita ng Diyos.
Sabihin nyo, hindi ko kaya yan, Pastor. Hindi nyo talaga kaya. Hindi rin naman kaya ni Pablo. Kinaya niya lang dahil sa kanyang pananalig, pagsandal sa kapangyarihan ng Diwang Banal na siyang gumamit sa kanya upang ipahayag ang Ebanghelyo. Mga kapatid, asahan natin na ang pag-uusig ng sanlibutan ay magpapatuloy sa ating pananampalataya. Maaaring hindi natin nararamdaman ngayon. Pero darating ang panahon, mga kapatid, na tayo po ay uusigin muli ng masidhi at matindi. Na magiging bawal siguro ang ating pananampalataya. Ngayon pa lang, mga kapatid, tayo nakakaranas na ng pag-uusig na iyan. Lalo pa ho yan gagrabe at lalo pa ho yan mapapaigting laban sa atin. Kaya tayo po ay maghanda. At italaga po natin ang ating sarili na tayo ay magpapatuloy sa ating personal na ministeryo kahit na sa gitna ng paghihirap at ng pag-uusig. Sapagkat ang pag-uusig laban sa Kristyanismo ang naging pagkalat ng Kristyanismo at naging tagumpay ng Kristyanismo. Sa buhay ni Stephen, sa buhay ni Philip, sa buhay ni Pablo, at mga kapatid, sa buhay din ng bawat isa sa atin na nakikinig ngayon. Nawa po ito ay mangyari sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mensahe sa amin sa hapong ito, sa hamon na iyong iniharap sa amin. Nawa kami ay maging tapat sa hamong ito at kayo po ang magpalakas sa amin upang kami ay makatupad sa inyong hinihinging hamon sa amin, Panginoon. Nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magtalaga ng aming sarili ng isang bagong pagtatalaga, Panginoon, sa pamamahayag ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa lahat ng aming mga kakilala at kamag-anak. Sa kalakasan ng Diwang Banal, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, bigyan niyo po kami ng pagsunod na iyan. Ito ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, na aming mananakop at tagapagligtas. Amen at amen. Ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sumakanya nawa ang kalwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailan-kailan paman. Amen at amen. Marami pong salamat mga kapatid sa inyong pagsama sa aming pananambahang Tagalog dito sa Green Hills Christian Fellowship.